Eternal One, Creator God, you made the world and it was good. All in all, self-sufficient, so high above, but never distant. Made for your love, fashioned from dust. You gave us breath and it was good. And all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy. You're worthy forever. The praise is yours. We hid our face, separated, betrayed your heart. Our glory faded when time ran away, gave up on love. But you were not, for you are good. You sent your son for our forgiveness. You ran to us, you kept your promise. Light of the world, there on the cross, you drank the cup, for you are good. And all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever. The praise is yours. The glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy. You're worthy forever. The praise is yours. Sing it out. Glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. And all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy. You're worthy forever. The praise is yours. All the honor and glory, Lord. The glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy. You're worthy forever. The praise is yours. Oh, glory to God, for you are good. Lift your voice. Whoa, whoa. Glory to God, for you are good. Whoa, whoa. Glory to God, for you are good. One last time, just sing it out. Whoa, whoa. Glory to God, for you are good. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave.
stand in the trial and the change. This one thing remains. One thing remains. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Never fails. Your love.
and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And burdens that I carry, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. They're sufficient. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. They're sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest moments, there's a peace I can't explain. Oh, I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. They're sufficient for today. One day I finally see you, and my faith will be my sign. And all my present sufferings will be gone and left behind. And I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever. They still go on forever. And oh, they still go on forever. Oh, glory to your name. We lift up your name.
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan
Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, church. Give God the best clap offering this morning. Ibigay po natin sa Diyos ang pinakamabuting palakpak. Come on. Let's fill this place with praises for God. Come on, give Him the best clap offering this morning. Hallelujah! We give you praise, God. You deserve our praises, Lord. Oh, we thank you, Lord God. We give you praise. You are worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Banal na Espiritu, patuloy po ang aming pagkilala, pagpapasakop at pagtanggap sa inyo sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa ngayong umaga. At dalangin po namin sariwain kami sa inyong pagmamahal. Ipanumbalik kami sa inyong pagmamahal. Ibalik niyo po, O Diyos, ang aming atensyon sa inyong pagmamahal. Father, I pray that you help us, God, be renewed, be refreshed, and be refocused by your love. We are not here, Lord, to sing song. We are here to love you. We are not here, Lord, just to gather. We are here to receive your love. Dalangin ko po, Diyos, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. Embrace us, Lord, and whisper to our hearts, everything will be all right because you are in control and your love for us is unconditional. Salamat po, Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Lord. Woo! Praise God. Praise God. Love-filled Sunday, everyone. Welcome to our Sunday worship celebration. Ang lahat po ng in love sa Lord, magsabi ng Amen. Ang lahat po na nakahandang sumalok, humigop, at magbabad sa pagmamahal ng Diyos, magsabi ng Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Are you ready for the Word of God today? Pakisabi po sa inyong katabi. Okay? Love you. Sabi ko po, sabi nyo, love you, hindi ko sabihin tawanan nyo ako. Ulit. Pakisabi po sa inyong katabi, love you. Alright. Okay? Praise God. Sige po, tayo makakaupo na. This morning, allow me to read our scripture dyan po sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7, and I'll be reading from the NLT. Sabi po dito, starting verse 13, love is patient and kind. Lahat po ng patient, magsabi ng amen. Lahat po ng kind, magsabi ng amen. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever truth wins out. Love never gives up. Pwede pong pakisabi sa inyong katabi, hindi kita susukuan. Aww. Love never loses faith. Pakisabi ulit sa iyong katabi. Hindi. Alright? Never loses faith. Love is always hopeful and endures through every circumstances. Talon po tayo ng verse 13, ang sabi doon, and now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is, yan. Alam niyo po ba na, Okay, pagdating po ng February, pagdating ng Love Month, sobrang natu-throwback ang maraming mga love songs.
At sa dami po ng love songs, there are about thousands of songs na nasulat patungkol sa love. At kung i-search nyo po mga love songs sa Spotify, you will be surprised how many thousands are there sa Spotify. Ibig sabihin po, ganun karami ang na-inspired, ganun karami ang sumulat, ganun karami ang na-in love. Ang lahat po ng na-in love, magsabing amen. Ang love po, as it is, it has inspired some of the world's best and worst poetry. Yun daw pong pag-ibig ang nagpasimula para maisulat ang pinakamaganda at pinakamapait na tula sa buong mundo. Sabi po dito, it has set on fire and broken countless hearts throughout human history. Ang pag-ibig lang daw po ang nakapagpaalab sa puso ng marami o nakabasag sa puso ng marami ayon sa kasaysayan ng tao. Okay? Many things are said about love. Marami pong naisulat na libro patungkol sa pag-ibig. Marami pong mga great minds, philosophers, thinkers ang naglabas ng mga katuruan patungkol sa pagmamahal. But sadly, most of their teachings are not found in the scripture or they lead people into confusion. This morning, bagaman marami na pong nasabi patungkol sa pagmamahal, let us take a look on the word love from where the authority lies. Ang otoridad po ng Biblia ang paniwalaan natin pagdating sa usapin ng pagmamahal. Amen. Sa 1 Corinthians 13, the Apostle Paul, under the inspiration, of course, of the Holy Spirit, provides the world's most beautiful poem on love. Si Pablo po, Apostol Pablo, sa pamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu, nagbigay po siya ng isang napakagandang tula o kasulatan patungkol sa pagmamahal. At si Pablo po, kapag nagsasalita siya patungkol sa pagmamahal, gumagamit siya ng iba't ibang lengguwahe ng Grego upang idiin yung kanyang punto. And some of the common Greek word na ginamit niya ay ito. One common word for love in the Greek language was eros. Eros means a physical sexual desire and nothing more than that. Another word is philos. Ang philos po, it suggests the esteem, affection found in a casual friendship. So, ibig sabihin po, dun sa mga relasyon natin, sa ating mga kaibigan, kapatid, kasama sa simbahan o sa trabaho, ang tawag po dyan ay philos or casual, mutual, affectionate relationship. Pero ang eros po at philos ay hindi sapat para ipaliwanag ni Pablo yung klase ng pag-ibig na sinasabi niya dyan sa 1 Corinthians 13. Because neither of these words came close to describing the kind of love he wanted to communicate, Paul chose a relatively rare Greek word for his definitive passage on love. Dahil gusto po ni Pablo na higit na may paliwanag yung klase ng pag-ibig na gusto niyang sabihin, hindi sapat yung eros at philos. Kinailangan po niya ng isang pambihirang Greek word para i-describe ang pag-ibig na ito. Yung Greek word pong ito ay yung sinasabing agape. Sabihin po natin agape. Ang agape po ay isang klase ng pag-ibig that is based on the deliberate choice of the one who loves rather than the worthiness of one who is loved. Let me explain. Yun daw pong agape ay nakadepende dun sa nagmamahal. Hindi dun sa kung karapat dapat o hindi yung taong mamahalin. Agape love is based on the one who is loving. It's not on the one who is receiving the love. Kaya nga po ang love na ito is a godly kind of love. Isang makajos na uri ng pagmamahal. This is the kind of love that goes against the natural human inclination. Hindi ito makatao. Dahil sa totoo lang, yung alam nating pagmamahal, ito yung pagmamahal na pakabig. Okay? We always, our kind of love to be on the receiving end. Kung mahal mo ko, gawin mo to para sa akin. If you love me, you spend time with me. If you love me, you do this for me. That's the way we understand love. Pero alam niyo po, agape or the God kind of love is not like that. Agape is giving, selfless, and expect nothing in return kind of love. Ito yung klase ng pagmamahal na nagbibigay.
Ito yung klase ng pagmamahal na hindi makasarili. Ito yung klase ng pagmamahal na hindi umaasa ng kapalit sa lahat ng kanyang ibinigay. Amen. Amen. Ang tawag po dyan ay agape love. Pakisabi sa iyong katabi. Basahin po natin ulit, no? Itong pagdi-describe ni Paul sa agape love. Paul's description is very short and yet powerful. 3 verses. Ang sabi po ng verse, love is patient and kind. Lahat po ng pasensyoso at mabait magsabi ng amen. Ang lahat po ng patient magsabi ng amen. Ang lahat po ng mabait magsabi ng amen. Meron pa pong isang salita. Ang lahat po ng may bait magsabi ng amen. Yan. Ibig sabihin po, in love tayo lahat ngayon. Okay? Itong klase ng love na ito, na sinasabi ng 1 Corinthians 13 verses 4 to 7, this is a godly kind of love. This is far, far away from human inclination. Pastor, kung ganun, ano magagawa natin? Hindi pala natin pwedeng gawin yun. Yes, humanly speaking, it is impossible. Pero sa lahat po ng mga anak ng Diyos na tumanggap kay Kristo na may Holy Spirit sa kanilang buhay, that DNA from God, that Holy Spirit that dwells within us, enable us. Binibigyan po tayong kakayanan, binibigyan tayong abilidad para makapagmahal gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang lahat po na nakakasunod, magsabi ng amen. Alright, at sabi po, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Right? Love is patient. Love is kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable and it keeps no record of wrong or being wrong. It does not rejoice over injustice but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. Ngayon pong araw, as we celebrate the month of love, sino po dito ang may mga date na? Sino po dito may mga schedule na ng mga romantic dinner? Yung mga romantic getaway natin. Ha? Wala pa? O wala pang budget? Alright, inasmuch as pag-usapan po natin ang love at isi-celebrate po natin ito sa buong buwan ng February, i-consider po natin itong sinasabi ng Bible. Probably you've heard about the love language. Narinig nyo na po ba yung love language? Okay? Sino po dito ang nakakaalam ng kanilang love language? Pwede po ba magtaas ng kamay? Very few. Kung gusto niyo pong malaman ang inyong love language, mamaya po dyan sa labas, nandiyan ang Couples Drive. You can approach them. Okay. I-explain po nila sa inyo kung ano ang love language. No? Kung di po ako nagkakamali, there are 5 love languages. Okay? 1 is gift-giving, time, touch, acts of service, and words of appreciation. If you notice, ang mga love language na ito, they are more on the receiving end. We feel love kapag natatanggap natin ang mga yan. Sino po dito ang, alam nyo yung inyong love tank? Have you heard the word love tank? Okay. Sino po dito, pakiramdam nyo, puno yung inyong love tank? Nanong love tank? Love tank is, this is your lalagyan. Na kapag in-appreciate ka, may bumubuhos doon. Kapag sinabihan ka maganda, may bumubuhos doon. Kapag, tangke, love tank. Okay? Pero hindi po yung pag-usapan natin. Sige na. Okay? We're not going to talk about love language and love tank. We're going to talk about this. And this is our subject. This morning we will be short and sweet. Let's talk about love builders or love busters.
Okay? Ang lahat po ng gusto nilang i-build yung kanilang mga love relationships, magsabi ng amen. Yung gusto pong o umiiwas na mabusted yung kanilang mga love relationship, magsabi ng amen. Parang yung iba busted na. Okay? So, sabi po dyan, the Apostle Paul presented several love builders and love busters dyan po sa 1 Corinthians 13. Let's take a look. Dalawa lang pong love builders ang tingnan natin at 3 love busters. No? Sa totoo naman po, whether we accept it or not, we live in a world where people do not act out of love. Madalas po may mga tao na yung ikinikilos nila ay hindi ayon sa pag-ibig. Mas madalas pinapangunahan sila ng mga galit, katulad ng mga nakikita natin sa daan. Yung po ba mga tinatawag na road rage? Sa daan, nag-aaway, nagbubusinahan, nagmumurahan, at kung worst come to worst, nagbabarilan pa, di ba? At hindi lang po sa road yan, minsan kahit sa palengke. No? Kahit sa palengke, akala mo basta lang mabili, hindi pala nag-aaway na. Okay? Huwag na tayo lumayo, kahit sa loob ng pamilya minsan, mayroong mga ganyan, o kahit sa trabaho. Tapos, yung mga nakikita natin ito, it affects our life. Pag uwi mo sa bahay, mainit na rin ang ulo mo. Kasi naapektuhan ka nung nakita mo. Sabi po ni Jesus, when that happens, that is the time that we need to use our love builders. Ano po ba yung mga love builders? Dalawa lang po. Balik tayo, 1 Corinthians 13 and 4. Paulit-ulit ko na pong sinabi at ngayon basahin natin ulit. Sabi po ng 1 Corinthians 13, 4, love is patient. Love is, nararamdaman niyo po ba kayo yan? Kung nararamdaman niyo pong kayo yan, magsabi kayo ng amen. Yeah, praise God. Tingnan po natin kung pasok tayo. Ano po ba ang definition ni dictionary sa patience? Ito daw po ang patience. Ang lahat po ng patient magsabi ng amen. Alright, ito daw po ang patient. Patience means the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Yan. Yun daw pong pagiging pasensyoso at pasensyosa, yun yung kapasidad na kaya mong tanggapin, huwag pansinin. Yung pagkakaantala, yung mga problema, paghihirap na hindi ka nagagalit. Parang yung amen nyo, duda na kayo kung pasensyo. Alright? Kaya nga po, kung ganito yung attitude natin, if this is the kind of life that we want to display, ito po yung magpapatibay ng mga love relationship natin. If we tolerate the delay, if we accept the trouble, if we are not getting upset or angry, this will help build our love relationship. No? Nandiyan pa po ba kayo? Kindness po. Anong sabi ng dictionary sa kindness? Ang lahat po ng kind, magsabi ng amen. Oh, sabi ni kindness, kindness means the quality of being friendly. Friendly naman ako, alright? Generous, konti lang. Okay? Considerate. Considerate late. Yun daw, mabait. Yan daw po yung klase ng pagiging palakaibigan, mapagbigay, at mapagparaya, mapagunawa. Lahat po ng may bait, magsabi ng amen. Praise God. Whenever we are impatient or unkind, kapag daw po tayo ay hindi pasensya at hindi mabait, hindi tayo nagiging kamukha ng Diyos. But when we are patient and kind, we are being godlike. Kapag impatient ka at unkind, no? Paano mo may papakilala ang Diyos sa iba? You may be the one who has the chance to show someone God's love today. If you blow it due to impatience or lack of kindness, that's a missed opportunity for someone to find out about Christ. Maaring may kakilala po kayo or may inilalapit na
tao ang Diyos sa inyo, kayo lang ang may pagkakataon para ipakilala ang Diyos sa taong yon. Yung pagiging matyaga mo, pasensyoso at pagiging mabait, pwedeng maging daan yan para makakilala siya. Pero, kung bumigay ka, may kapali, kabuntok, at nakapagsabi ka ng mga bagay na hindi mo dapat sinabi, you miss that opportunity. At yung taong sanang nawin mo at makarating sa langit, baka mapunta ng impyerno. That's how important it is for us to practice patience and kindness. Amen. Totoo naman po na hindi lahat ng tao tumutugon sa bait. At totoo rin na maraming tao ang inaabuso ang pagiging pasensyoso at pasensyosa natin. So ibig bang sabihin nun, hindi na tayo magiging mabait at hindi na tayo magpapasensya? Sabi po ni Pablo, hala, huwag. Dahil dati din kayong ganyan. Dati din kayong matigas ang ulo. Basahin po natin ang sinasabi ni Pablo, Titus chapter 3 verse 3. Sabi po dyan, at one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passion and pleasures. We live in malice and envy, being hated and hating one another. Kaya lang po, hindi ganun ang puso ng Diyos sa atin. Nung tayo ay makasalanan pa, nung tayo hindi pa natin kilala ang Diyos, doon niya pinuno ng kabutihan ang ating mga puso. Kaya po sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Andyan pa po ba kayo? Kaya nga po, sa atin bilang mga Kristiyano, nagiging matyaga tayo. Nagiging mapasensya tayo, hindi dahil likas natin yun. No, that is not our nature. That's the nature of God that is imparted unto us when we accepted Jesus as our Lord and Savior. Yung likas po natin, mga patola ho tayo. Alam niyo ho yung patola? Dati nung hindi pa tayo Kristiyano, mga patola tayo eh. Nung marok ka ugali, mas marok ka ugali kaya ako. Ganun ho tayo eh. Kung mahirap kang kausap, mas mahirap akong kausap. Pataasan. Okay? Kaya nga ho noon, wasak yung mga relasyon eh. Diba? Pero nung maborn again tayo, makakilala tayo sa Panginoon, ang laban natin sa buhay, hindi pataasan, pababaan. Amen? Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya nga po sa season na ito ng love, as we celebrate hearts, ito po ang minumungkahi ko sa bawat isa sa atin. Let us be extra kind and more patient. Sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo lang ako. Sabihin mo lang sa mahalin mo lang ako. Tapos sagot ka, sabihin mo sa kanya, tsatsagain kita. Love is patience and kindness. O kaya baliktarin natin. Sabihin mo sa kanya, tsagain mo lang ako. Mamahalin kita. Amen? Naalala ko lang po, yesterday I did a renewal of vow wedding celebration. They celebrated their 25th wedding anniversary and they decided to renew their vows. And part of their vows, natuwa po ako dun sa vow ng babae, sabi niya ganun sa kanyang asawang lalaki. Sabi niya ganun, ikaw ang suka ng aking toyo. Di ba? Madalas, yun ang pinanggagalingan ng away. Ang asawa ko niyan toyo, ha? Ay, ang asawa ko na yung kaslam, ha? But if you put them together, masarap po yan. Sa tokwat baboy. Ha? Tapos sabi niya, pagkatapos niya sinabing, ikaw ang suka ng aking toyo. Sabi pa niya sa asawa niya, ikaw ang tamis ng aking kape. Sa loob-loob ko, yung palang mag-asawa, habang tumatanda, nagiging corny. Joke! Alright. So, this celebration of love, this month, let us be more patient and extra
kind. Mamaya po, paglabas, i-practice natin ng patience, lalo na sa traffic. Pag uwi sa bahay, i-practice natin ng kindness, lalo sa mga bata. Alright? So, at the same time po, let us not only be aware of the love builders. Ano po yung love builders natin? Patience and tingnan naman ho natin ang mga love busters. Ito madalas yung mga panira sa mga relasyong mag-asawa, sa relasyong pamilya, sa relasyong magkakaibigan. Talagang effort ho tayong i-build up yung mga relationship natin. But because of these love busters, bigla hong na-ruined yung mga relationship natin. Let's read again, 1 Corinthians 13, verse 4. Sabi po dyan from the NIV, it does not envy. It does not boast. It is not proud. Ano yung mga love busters? 1, envy. 2, boasting. 3, proud or pride. No? Ang pinakamabilis na paraan daw po para sirain yung relasyon ay yung pabayaan natin na pumasok ang envy, boasting at pride sa ating relasyon. The moment na nagsimula ka ng mainggit, masisira ng relasyon mo sa mahal mo sa buhay. It's either that inggit will create a wedge between you and the one that you love, or you will push your love away para makuha mo yung kinaiinggitan mo. Ang envy, boasting, at pride ay panira po sa mga love relationship natin. Let's take a look on envy. Ang envy po, it always runs toward hate and away from love. Kasi kung nagmamahal ka, hindi ka maiinggit. Okay? Kaya habang naiinggit ka, napapalayo ka sa pagmamahal. This is because when you are envious of what other people, you get eaten up within resentful desire. No? Halimbawa, dahil nainggit ka dun sa 75 inches na TV ng kapitbahay nyo, nainggit ka doon sa 2-door na rep ng kapitbahay nyo, sabi mo sa asawa, mag-abroad na ka, ba't na makasalita ang TV? Mag-abroad na ka. Dahil sa inggit mo, na itulak mo papalayo yung asawa mo. Andiyan pa po ba kayo? Kaya sabi dito, envy is not running toward love. It's running toward hatred. Sabi pa po dito, love enjoys watching and celebrating with other people when they do well. Yun daw pong pagmamahal, natutuwa sila, nagsasaya sila kapag yung kanilang kapwa umaabante sa buhay. Right? But there is an ounce of joy in the bitterness that envy produces. Pero wala daw pong kasiyahan na ibinibigay ang pagkainggit, lalo na kapag pait na pait ka na sa inggit mo. Sinasabi mo, bakit sila ganun? Bakit kami ganito? Bakit siya ganun? Bakit ako ganito? Makinig ka sa akin. Hindi mo lang alam, pero may tao na ganyan din ang sinasabi sa'yo. Bakit siya ganon? Ako ganito. Nandiyan pa po ba kayo? Mamatay-matay ka sa inggit sa iba, hindi mo alam, may tao naman na patay sa inggit sa'yo. Bakit siya nakikita niya yun, ikaw hindi mo nakikita? Nandiyan pa po ba tayo? Lahat po na may natututunan, magsabi ng amen. Alam niyo po kung ano nagpapapangit sa tao? Ang nagpapapangit po sa tao, hindi tigihawat, hindi wrinkles. Ang nagpapapangit sa tao, inggit. Maghanap ka ng taong mainggitin. Tingnan mo, pangit niya, no? Kasi sa totoo lang, pag sobrang naiinggit ka, it exudes a different aura. No, yung taong mainggitin, hindi siya masaya. At madalas yung inggit na yon ang naglalayo sa kanya sa ibang tao. Envy is a love buster. Kahit lang po sa magkapatid. Magkapatid na to magkapatid sa dugo at sa laman. Pero dahil yung isa, achiever, yung isa, hindi, yung isa, maiinggit sa kapatid niya. And before you know it, kahit magkapatid sila, malayo ang loob sa isa't isa. Why? Because envy separates. Envy is a love buster. Pangalawa, boasting. Ang boasting po or pagyayabang, this is what we call verbal
love buster. Verbal, kasi sinasabi. Hindi ka naman pwede magyabang na wala ka sinasabi. Hindi ka pwede magyabang na wala kang sinasabi. Ang nagyayabang yan, madaldal yan. Sabi po dito, I find that people who do the most boasting usually feel the most insecure. Totoo po ba yun? Na madalas kung sino yung nagyayabang, sila talaga yung insecure. Kasi kung secured ka, hindi mo naman kailangan pangalandakan. Na-realize ko po yun, kaya ngayon hindi ko na sinasabing pogi ako. Secured na po ako. Sabi dito, in fact, those that are boasting are usually the most envious of other people, which is why they brag about themselves to try to make up for feeling lesser than others. Kaya daw po nagyayabang sila, kaya nagmamalaki sila para mapagtakpan yung pakiramdam na mas mababa sila o mas kaunti ang esteem nila sa sarili nila kumpara sa iba. Kaya sa totoo lang po, kapag nakakakita tayo ng mga taong naiinggit, mga taong nagyayabang, ang tamang pakiramdam po, maawa tayo sa kanila. Dahil sa totoo lang, mababa ang tingin nila sa kanilang sarili. Pangatlo, ang unang love buster natin ay envy. Second love buster ay boasting. Pangatlo, pride. Ang pride po, hindi maganda. Maganda lang po ang pride sa manok. Pero other than that, wala na pong igaganda pa ang pride. Amen. Pride is flatly or flat out vicious. Walang idudulot na buti yan. Kahit po ang Biblia sabing ganun, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Gusto mong bumagsak? Magyabang ka. Magmataas ka. Pero ang taong mababa, dahil mababa na siya, wala na siyang ibabagsak. Amen? Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pride daw po, pride does not stop at envy or boasting. Yung kapalaluan, hindi siya tumitigil dun sa pagkainggit lang. Hindi siya tumitigil dun sa pagyayabang lang. Alam niyo po anong ginagawa ng pride? Yung taong kinakainggitan niya, dinodrawingan niya ng target, bullseye target. No? Sabi po doon, no? Pride paints a bullseye on other people and make them the target of repeated scorn and disrespect. Kaya kapag may mga taong palagi kang ginagawang katatawanan, o palaging nakikita yung kahinaan mo, o palaging pinapakita sa'yo na wala ka ng ginawang mabuti, actually, yun daw po ay pride. No? Sabi dito, it wants to take from others, tear down their self-esteem, and spread gossip, or pick out a person's sensitive flaw just to bring them down. There is not an ounce of love in pride. Wala pong kahit katiting na pagmamahal dun sa pagmamayabang at pagmamataas. Kung gusto nyong mawasak ang mga love relationship, eto, envy, boasting, and pride. But of course, we will focus not on our love busters, but on our love builders. Patience and kindness. Ang lahat po ng gustong maging pasensyoso at pasensyosa, magsabi ng amen. Ang lahat po ng gustong bumait, pero di nila magawa, magsabi ng amen. Hingi po tayo ng tulong sa Lord. Amen? Sige po, tayong lahat ay tumayo. And let us read again before we close in prayer. 1 Corinthians 13, verses 4 to 7, from the Passion Translation this time. I like this dahil the Passion Translation gave adjectives to the word that we read from the NIV and NLT. Sabi po dito, love is large. Malaki daw po. And incredibly patient. Right? I like that. Sabi ni NLT tsaka ni NIV, love is patient. Sabi ni Passion, hindi lang siya basta patient. Grabe, incredibly patient. Di ba? Hindi lang siguro tayo aware. Pero na ma-born again tayo, sinasabi ng mga tao sa atin, grabe ka ne, katsaga mo. Grabe ka ne. Diyan makanyaning gagawin da kaya ka katsaga mo. Because we experience the love of God. And that love is telling us
to be incredibly patient. Sabi po dito, love is gentle and consistently kind to all. Gusto ko po yun. No? Sabi dun sa NLT at NIV, love is kind. Dito hindi. Sabi niya, consistently. Mga nanay, wag lang po tayong mabait kapag bagong sweldo si tatay. Dapat consistent. Di ba? Mga bata, wag lang tayong mabait kapag humihingi ng baon. Dapat consistent. O mga asawang babae, asawang lalaki. Di ba? Wag lang mabait pag may gusto. Sabi dyan, consistently kind. Gusto ko rin po yung preposition na to all. Yan. Di ba? Yung pagiging mabait sa lahat. Yung iba kasi mabait lang, ay ako maganakako mo, kareta maganakakako. Hindi ho yun agape love. Babalik ka na naman dun sa human inclination mo. Okay? Agape love is giving, selfless, expecting nothing in return. Kaya kapag nagmahal siya, mahal niya lahat. Kahit yung hindi nagmamahal sa kanya. Amen. Tuloy ho natin, it refuses to be jealous when blessing comes to someone. Pinipilit daw niyang huwag mainggit kapag may pinagpapala. Kapag may pinagpala, matuwa ka, huwag ka mainggit. Kasi malay mo, kasunod na yung sayo. Amen? Love does not brag about one's achievement or inflate its own importance. Love does not traffic in shame and disrespect. Tayo pong lahat, alam natin yung feeling na ma-stuck sa traffic. Nakakainis, di ba? Pero yung taong nabubuhay sa agape love, sabi dyan, they do not traffic in shame and disrespect. Hindi ko sila nagdudwell sa kahihiyan at kawalang respeto sa kapwa. Yung Kristiyano, kapag ang usapan na disrespect at shame, hindi sila dumadaan sa National Road. Nag-expressway sila para makayo sila agad dun sa ganong usapan. Sabi po dyan, nor selfishly seek its own honor. Love is not easily irritated or quick to take offense. Love joyfully celebrates honesty and finds no delight in what is wrong. Gusto ko po ito. Love is a safe place of shelter, for it never stops believing the best for others. Pero po kayong kakilala, ayaw na nila. Suko na. Ayaw nang umabante. Balikan niyo po sila. Sabihin niyo sa kanila, malaki ang tiwala ko sa iyo. Kakayanin mo yan. Kung ayaw na niyang tumayo, hawakan mo siya sa kamay at sabihin mo, aantabayanan kita. Amen? Kung ayaw na niyang humakbang, sabihin mo, sa akin ang unang hakbang. Sunod ka. Love never stop believing the best for others. Sabi po ng last statement, love never takes failure as defeat, for it never gives up. Kaya nga po ang Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong kautusan. Jesus gave the disciples a new commandment. Sabi po ng ng John 13:34-35, Jesus gave His disciples a new commandment. This commandment was not about rituals or tradition. It was about one thing. Ano yon? It's about love. Love one another. Ano sabi doon? Love one another just as I have loved you. So ibig sabihin po, kapag nagmahal tayo, ang standard hindi tayo. Ang standard si Lord. Ano yung love ni Lord? The agape kind of love. What is agape kind of love? It is giving, selflessly, self-sacrificing, expecting nothing in return. Amen. Finally po, ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 13, last verse. Kaya siguro ganun na lang ang tinapos ni Paul, yung chapter 13. Sabi niya, in the last days, 3 things will last. But only one of the 3 is great. And the greatest of them is love. Amen? Sige po, tayong lahat ay mukot manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at dinadakila. Salamat po, Banal na Espiritu, sa inyong pakikitungo sa amin. Salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin na mabuhay kami ayon sa inyong kalooban. Dalangin ko, O Diyos,
tamnan mo ang puso ng bawat isa sa amin ng binhi ng pagmamahal. Yung pagmamahal na matyaga, mapasensya. Yung pagmamahal na mabait, may bait sa kapwa. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Let's just allow the Lord to plant the seed of love in our hearts right now. Thank you, Jesus. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sungkulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sungkulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sungkulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sungkulang biyaya mo. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong buksan yung altar para sa bawat isa, lalo na po sa ating mga bisita who came for the first time. Probably it's about time na ibalik po natin yung ating buhay sa Panginoon. Ang araw ng mga puso ay ang pinakamagandang pagkakataon na isuko ang ating puso sa Panginoon. Pakinggan niyo po ako. The love of God is a safe place. The love of God does not condemn. The love of God does not keep a record of our wrongs. The love of God is patiently waiting for us to come home. Kung gusto niyo pong bumalik sa Panginoon, ipagkatiwala muli sa Kanyang ating mga buhay. Subukan muli ang pagmamahal na inaalay niya sa atin. Please join me in this simple prayer. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Sabihin po natin, Panginoon, inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko, ako ay wasak, ligaw, at makasalanan. Simula po ngayong araw, sa inyo ko lang isasandal ang aking pagtitiwala sa lahat ng ginawa ni Kristo sa krus para sa akin. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit, O Diyos, sa pag-ampun niyo sa akin bilang inyong anak. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo, mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang lahat po ng in love, magsabi ng Amen! Okay, so mamaya po, pag-uwi natin, baunin po natin ang ating mga love builders. Okay? Pagdating po dyan sa labas, sa traffic, i-practice natin ang patience, right? Pag-uwi sa bahay, kaharap ang asawa at mga anak, i-practice ang yan, praise God. I've served my purpose. Tayo pong lahat ay yumukot man lang. Raise your hands. I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you.
The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless your heart with patience. The Lord bless your heart with kindness. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all God's loving people will say, Amen and Amen. Good morning po, and God bless.